Darasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak ni Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak ni Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak ni Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging madapat na makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahaliang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ang mga intensyon po sa banal na misa para sa umagang ito, pasasalamat nina Peking at pamilya, Gloria Bautista at pamilya, Noel at Ason Buensuceso at pamilya, Monsenyor Jose B. Aguinaldo Foundation, Lilibet Dayaw at pamilya, R.D. Dayaw at pamilya, Romeo at Len Alcance at pamilya, Mayor Amboy at Mayor Baby Manlapas, Konsehal J.R. Manlapas at pamilya, Dr. Lyle at Dr. Lovely Manlapas Lerit at pamilya, James Edward Manlapas at pamilya, John Paul Manlapas, Jwin Angelo Manlapas, Wilhelmina at Angel Alfonso at pamilya, Marites Saginsin at pamilya, Sophia at Ray Francisco at pamilya, Ramon at Opi Taison at pamilya, Rosie Panganiban at pamilya, Gloria Reyes at pamilya, Virgilio Zaragoza at pamilya, Kenneth Lloyd Zaragoza, Samahan ng Punduhang Bayan ng Hagunoy, Temi at Baby Bibar at pamilya, Dory at Danny Bensuceso at pamilya, Leonardo Zenaida Crisostomo, Rustico at Leodora Panganiban at pamilya, Rustico II B. Panganiban at pamilya, Racy Ann Perez at pamilya, Victor at Cecil Magbitang at pamilya, Roderick at Maria Victoria Gadi, pamilya Rombano at Dison, Johnny Robles, Amboy at Rosel Cruz at pamilya, Mark Joseph Abian at pamilya, Jenny May Cruz at pamilya, Jet at Annalisa Wen at pamilya, Jess at Vicky Carlos at pamilya, Matilde Vicente at pamilya, Arnel at Joy Vicente, Rochelle Villarosa, Eli Constantino at pamilya, Arnold at Josie Martin at pamilya, Edward at Lucy Pascual, Lloyd at Luis Pascual. At para po sa kagalingan nina Evelyn Cancino, Isabel Escalona, Joaquin Crisostomo, mga chemotherapy patients at dialysis patients. At sa natatanging kahilingan nina Jacinto D. Panco Jr.,
Christine Bugayong, Estelita S. Pastrana, Diana Hinoo, Noel Shera, Dito Eloisa at Angelica Tero, Sail Rafael R. Binluan, Raquesa Delgado at pamilya, Diane Cruz, Geraldine P. Valencia, Jose at Marlene de la Cruz, at Sandro Melodoc. At sa kapayapaan po ng mga kaluluwa nina Isabelo, Pacifico, Pedrito, Rosalinda, Rosauro Sr., Benjamin Sr., Remedios, Crispin, Rosalina, Jesus, Felix, Carolina, Rodrigo, Federico, Faustino Sr., Lolita, Noel, Eusebio, Rowena, Alice, Celestino Sr., Alicia, Gertrudes, Antonia, Rizaldi, Fernando, Michael, Yolanda, Edward, Jaime, Mary Ann, Federico, Remedios, Arnold, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ay nasa ika-17 ng Marso, ika-5 linggo ng Kwaresma. Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sama-samang ihatid natin sa ating kapwa patungo kay Jesus upang makita siya. Liturhiya. Sa linggong ito, maaaring takpan ang mga imahen. Mananatiling may takip ang mga ito hanggang bago simulan ang bihilya ng Paskwa. Ang pagtatakip na ito ay naglalayon na higit nating mapahalagahan ang isang sagisag na nawala sa ating paningin sumandali at makita ito na may panibagong pagpapahalaga. Gayon din para ituon ang ating pansin sa krus ni Kristo. Turo ng simbahan. Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sa pakiusap na ito ng mga Griego, ay ating mababanaag ang hiling ng maraming tao sa lahat ng lugar sa bawat panahon. Ito'y kanilang hinihingi sa simbahan at sa bawat isa sa atin. Ibig po naming makita si Jesus.
Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, si Jesus ang butil ng trigong nahulog sa lupa at namatay upang mamunga ng marami. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan,
kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Jeremias ang paggawa ng Panginoon ng bagong tipan sa Israel, at susunod sila sa Kanya dahil isusulat niya ito sa kanilang mga puso. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ng sumulat sa mga Hebreo na maging si Jesus ay natuto sa tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumadalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanyang kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusang siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niyang ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis, at nang naganap na iniya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa Kanya. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay nasa ika-5 linggo na tayo sa panahon ng Kwaresma. At ito ang huling linggo bago tayo pumasok sa mga mahal na araw. Kaya nga magandang makita natin ano ba yung gustong ihabilin sa atin ng ating liturhiya bago tayo pumasok sa mga mahal na araw. Sa ating ebanghelyo ay natunghayan natin ang paglapit ng ilang mga Griego kay Felipe upang hilingin na makita nila ang Panginoon. Kaya si Felipe kasama si Andres ay lumapit sa Panginoon para sabihin ang kanilang kahilingan. Ngayon, ang hiling nila, ibig po naming makita si Jesus. Kapag may humiling sa iyong ganon, ano sagot mo? Or another example, no? Pwede ba kitang tawagan? Pwede ba kitang makita? Ano sagot doon? Simple lang naman, di ba? Oo, sige, tawagan mo ako. Sige, magkita tayo. O kaya, hindi. Busy pa ako ngayon, mamaya ka na lang tumawag. Busy pa ako ngayon, saka na lang tayo magkita. So, yung simpleng tanong na, pwede na ba naming makita si Jesus? Ang sagot lang doon, oo o hindi. Pero ang nakapagtataka, tingnan nyo yung sagot ng Panginoon. Ang tanong, ibig po naming makita si Jesus. Anong sagot ng Panginoon? Malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ha?
Tinanong lang naman namin kung gusto namin kung maaari siyang makita. Ano yung sinasabi pa? Parang bakit talinghaga pa yung sagot? Diba? So parang hindi naman sila magkatugma. Humiling sila, parang iba yung sinagot ng Panginoon. So yan yung maganda nating makita. Bakit sa dinami-dami ng pwedeng isagot, itong mga matatalinghagang salitang ito, ang sinagot ng Panginoon sa mga Griego? Ganito, no? Ayon sa mga Bible scholar, yung kahilingan ng mga Griego na makita sana namin si Jesus, hindi lang ito yung simpleng maktitingnan si Jesus sa mata, kundi pag sinabing ibig naming makita, nangangahulugan yon na gusto po naming makilala si Jesus. Gusto po naming maranasan ang buhay na kasama siya. Gusto po naming maging alagad niya. So, medyo, malalim yun. Gusto po naming maging alagad kami ni Jesus. At yan ang dahilan kung bakit ito yung sinabi ng Panginoon. Parang gusto niyang sabihin, teka lang ha, naiintindihan niyo ba yung sinasabi niyong gusto niyo kong makilala? Kasi ganito yon ha, ipapaliwanag ko sa inyo. Ako, para akong butil ng trigo na mahuhulog sa lupa, mamamatay, pero uusbong ulit. So parang sinasabi na sa mga Griego, ako, maghihirap ako, mamamatay ako, pero mabubuhay din naman. Kayo, kung gusto nyong maging alagad ko, ganun din ang mangyayari sa inyo. Maaari kayong mahirapan, maaari kayong mamatay nang dahil sa akin. Kaya nyo ba yun? Kaya mahirap ang maging alagad ko. Hindi iyan basta gusto mo lang sumama sa akin. Very demanding ang maging alagad ko. So iyon yung context kung bakit iyon yung sinabi ng Panginoon sa mga Griego. Ngayon, let's just clarify it. Yung sinabi ng Panginoon na mahihirapan ako at mamamatay ako, ay hindi lang ito yung simpleng basta mahihirapan at mamamatay. Kundi ito yung tinatawag nating vicarious suffering. Ito yung paghihirap at kamatayan na nakababanal. Ito yung paghihirap at kamatayan na nakapagbibigay ng kaligtasan. Kaya yun yung gusto niyang sabihin sa mga Griego. O sige, pag naging alagad ko kayo, mahirapan kayo, mamamatay kayo, pero yan ang magbibigay sa inyo ng kabanalan at kaligtasan. Vicarious suffering. At ito ngayon yung gustong ipakita sa atin ng ating ebanghelyo. Siguro, in one way or another, tayo man nahihirapan, tayo man namamatay sa sarili natin. Pero ang tanong, vicarious suffering ba yan? Yung paghihirap mo, pinababanal ka ba niyan? Bakit? Dahil meron tayong dalawang uri ng paghihirap. Yung tinatawag nating unnecessary suffering at necessary suffering. So, tingnan natin yung dalawang ito, no? Pag sinabi mong unnecessary suffering, ito yung mga paghihirap na walang saysay. Mga paghihirap na walang kwenta. Just like for example, ang hirap-hirap ng buhay ko, ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Pag tinanong mo, bakit? Dahil lang sa kaartihan. Wala naman dapat ikalungkot, nalulungkot. Wala naman dapat na
na mahirapan siya, nagpapakamartir, yung, alam mo yung pa-victim, uso ngayon yun no? Yung mga pa-victim, yung kala mong sila yung api, yung kala mong sila yung pinahihirapan, kala mong sila yung sinasaktan. Pero in reality, illusion lang naman yung mga paghihirap at kalungkutan. So yun yung mga unnecessary suffering. Mga paghihirap na pwede namang tanggalin sa buhay. Mga paghihirap at kalungkutan na dala lang ng kaartihan. Unnecessary suffering. Pero on the other hand, meron tayong tinatawag na necessary suffering. Ito yung mga paghihirap na may saysay. Halimbawa, mahirap mag-aral. Sino ba nagsabing madaling mag-aral? Pero kailangan mong pagdaanan yan para ka tumalino, para ka makagraduate. Mahirap mag-exercise. Mahirap yun, kaya nga nakakatamad Pero kapag patuloy kang nag-exercise, doon gaganda yung kalusugan mo. Ngayong panahon ng Kwaresma, mahirap mag-ayuno, mahirap magdasal, mahirap magbigay ng limos. Pero kapag ginawa mo, yan ang magpapabanal sa iyo. So, necessary suffering. Kaya nga, iyon yung gusto lang ipakita sa atin. Kung ngayon man ay naghihirap ka, kung ngayon man ay nalulungkot ka, ang tanong, ikababanal mo ba yan? Ngayong panahon ng Kwaresma o mahal na araw, tsak, marami tayong mga gagawing mga sakripisyo. But the thing is, talaga bang pababanaling ka niyan? Minsan marami tayong mga ginagawa na sa totohanan lang, empty sacrifices. Kapag iyan ay dadaling ka sa kabanalan, just go on. Pero pag hindi naman, itigil mo na. Baka naman nag-aaksaya ka lang ng panahon at effort. So, yun yung gustong ipaalala sa atin ngayon. Hindi pwedeng sasama ka lang sa Panginoon sa paghihirap. Hindi pwedeng magsasakripisyo ka lang dahil panahon ng Kwaresma. Make sure na anuman ang gagawin mo, dadaling ka niyan sa kabanalan. In short, in life, you don't just face any battle. Make sure that your battle is worthy. Piliin mo yung laban mo. Dapat yung laban, gagawin kang banal. Vicarious suffering. Ipahahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mugulin ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Dumalangin tayo sa Amang makapangyarihan upang tulad ni Jesucristo, maging handa tayong mag-alay ng buhay para sa kaharian ng Diyos. Ating idalangin, Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa simbahan, upang ang ibinubong dugo ng maraming martir ay maging binhing tutubo at magpapayabong sa pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para ang mga namumuno sa bansa at bayan ay magsakripisyo para sa taong bayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa mga mahihirap at nagdurusa, sa mga biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan, sa mga nalulumbay at nasisiraan ng loob, at bigyan ng pag-asa at lakas ng loob ng pagdurusa, kamatayan, at pagkabuhay ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa ating natitipon ngayon, upang ituring nating anumang hirap at sakripisyo na binabata para sa iba ay pakikibahagi sa pagliligtas ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makamit nila ang gantimpalang inilaan sa mga naglingkod sa Diyos at kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Idulog natin ngayon sa Diyos ng awang iba pa nating kahilingan. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Tulungan kaming mag-alay ng sarili para sa kapwa upang makahati sa kadakilaan ni Jesucristong aming Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama natin ngayong itaas ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Tawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na daloy ng banal na komunyon, hintayin muna po nating makapwesto ang ating mga lay ministers sa mga designated area upang maiwasan ang anumang pagkaantala ng daloy ng banal na komunyon.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo lang po tayo sumandali para sa ilang paalala tungkol sa ating mga schedule ngayong nalalapit na mahal na araw. Sa darating pong Biyernes ay ipagdiriwang po natin ang Biyernes Dolores. No? By tradition, ito po yung paggunita natin ng pamamaalam ni Jesus sa kanyang mahal na ina. Kaya po magkakaroon tayo ng misa ng alas 5 ng hapon na susundan po ng prosesyon alas 6 ng gabi. Yan po ay sa Biyernes, Biyernes Dolores. At para po sa ating linggo ng Palaspas ay regular schedule po tayo, pero sa umaga po ay magkakaroon tayo ng prosesyon ng Palaspas. Magsisimula po ito sa chapel ng Santa Monica alas 6 ng umaga, papunta po dito sa ating dambana, at ang misa po ng prosesyon ng Palaspas ay alas 7:30 ng umaga. Bagamat meron pa rin pong alas 6 ng umaga na misa dito po sa ating dambana. Kaya sana po ay makiisa tayo sa ating mga pagdiriwang ngayong darating na mga mahal na araw, at maaari nyo pong subaybayan sa ating Facebook page ang ilang mga detalye tungkol sa iba pang mga schedule. Maraming salamat po. At tulad po ng ating nakagawian ngayong panahon ng Kwaresma, hindi po muna natin pinahihintulutan ang pagpalakpak pagkatapos po ng misa para sa ating mood of the liturgy. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.